So, sunod, mga kababayan, no? Ano yung sunod, Kento? Ito pa, isa pa to, mga kababayan, si Respicio. Di ba? Ito pa, mga kababayan, si Respicio, kinasuhan din ng NBI. Ito po, mga kababayan, asan na ba si Respicio? Na patay ka, bukod kay Marcoleta, si Respicio din. Ito continue, mga kababayan. Buo. Ito mga kababayan, na kuyari. Si Respicio, mga kababayan, kinasuhan ng NBI dahil sa kanyang mga, ito ba yun? NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. Diba? Kaya bang yabang talaga yung pangit na to? Yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. At isa siyang abogado, so hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Patay. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. Yun yung sagutan doon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. At isa siyang abogado, so hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Patay. NBI Director, kakasuhan ako today. Lagay po natin Alam niyo ba, mga Choy, kung bakit Yan ang mapapala, mga kababayan. Ito si Respicio, mga kababayan, no? Hanapin natin. Respicio. Update. Ito na. Ito, preserve na lahat ng evidence nito. Meron na lahat tayo. So, what will NBI do? Will subpoena Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain yung side niya. Pero, i-quote ko lang yung sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Attorney Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution ng demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Attorney Respicio, revolusyon. Attorney Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Attorney Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? Yun yung sagutan doon na pag tinignan mo yung crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. Patay. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Nako, disbar pa. So, doon lang muna, ang gagawin nga natin, papasapwina si Attorney Respicio to resign. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. In fact, I have to commend Yusek Amboy na directly he can file it to the Department of Justice for prosecution, but he seek the assistance of the Bureau for the case build-up. At Guwapo yan si Attorney Amboy, mabait yan. Na makapagsalita. Yan na nga, ito po. Labas na raw sa freedom of speech ang pahayag ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio na tila pag-aaklas sa gobyerno. Kaya tapos sasabihin na naman ng mga DDS yan, ginigipit. Putang ina nyo talaga. Mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagsama-sama kayo, nakakabuo kayo ng karton So sabihin naman, ginigipit nila si Respicio. Isipin yung mabuti kung ba't siya nakasuhan in-explain ng NBI. Naghahasik, nag-aaklas, nagko-convince, inaakit niya kayo, kino-convince niya kayo na magrevolusyon. Pag sinabi natin ganyan, mga kababayan, rebuildi, pagre-rebuildi yan. So ano bang kaso ng tao na magre-rebuildi sa gobyerno? Either terorista or NPA. Diba? haharap siya ngayon sa tambak reklamo sa NBI. Narito ang agenda report, Andrea Salve. Nakaharap ngayon sa patong-patong na reklamo sa National Bureau of
si Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Respicio, kabilang ang incitement at unlawful utterances. Formal itong inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong araw na nag-ugat umano sa ilang social media videos ni Respicio kung saan hinihimok niya ang kanyang audience na mag-aklas laban sa gobyerno. Ayan. I-quote ko lang yun sa paragraph set. Once na mag-aklas ka mga kababayan, ang kaso po mo dyan ay inciting to sedition. Bakit? Nagbabanta ka eh. Diba? Pwede ka naman maglabas ng saloobin mo kasi meron naman tayong kalayaan, yan ang tinatawag nating freedom of speech. Pero kung lumabag ka na, below the belt na yung pagiging freedom of speech mo, tapos sasabihin mo na alina, sugurin na natin sa Malacanang, bombahin na natin yung Malacanang, pababain na natin si Marcos, iba na yun. Pwede mo nga sabihin bangag yan si Marcos, adik yan, weak leader yan. Pwede mo sabihin kasi opinion mo yan, pero yung bantaan mo, hindi maganda yan. Alam mo, sa totoo lang ako dito, mga kababayan, napansin nyo bang nagbabanta ako? Napansin nyo ba na ang sabi ko, papatayin kita, sasaksakin kita, ilulunod kita. Wala kayong narinig sa akin yan. Ang nasabi ko lang, huwag kayong magpakita sa akin, kaya tusukin kong bulpin mata nyo. Yun lang ang narinig nyo sa akin. Ikaw, DDS ka, pakita sa akin, tusukin kong bulpin yung mata mo, kabubuhan mo yan. Ha? Oh, pero never akong nagsabi, papatayin kita, ilulunurin kita, masisipain kita, tutusukin kita, ganyan-ganyan. Bubumbahin ko yung bahay mo, walang ganun. Kasi bakit mga kababayan, below the belt na yan, pagbabantayan, hindi maganda yan. Hindi porkit meron tayong freedom of speech or kalayaang maghayag ng ating mga saloobin, ay ating abusuhin yan, mapapahamak tayo. And ito yung sa isang event na sinabi niya, Atty. Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Atty. Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution, na demokrasya. Ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwanayin natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayo magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayo mamatay? Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, isa itong patunay sa kanilang gumugulong na pakikipagtulungan sa Presidential Communications Office laban sa anyay online behavior, partikular na sa mga pag-uudyok na lumaban sa pamahalaan. Tama. Kita niya wala silang kinikitil na karapatan dahil lampas na umano ito sa malayang pagpapahayag ng saloobin. Ayan. This is no longer a behavior we can tolerate on social media. Kami kasi tayo, alam ko, kami mga vloggers, meron kaming tinatawag na freedom of speech, freedom of expression. Meron kaming karapatan sa loobin, kalayaan para mag-react, maglabas ng nararamdaman. Pero bilang isang content creator, bilang isang vlogger, bilang isang mamamahayag, not only for the vloggers but also for the journalist, reporter, news anchor, newscaster, in social media, iwasan po ang magbanta. Walang masama, mga kababayan, kung sabihin mong pangit ka, bobo ka, tanga-tanga ka. Kung yun naman talagang nakikita mo, kalayaan mo yan eh. Pero pag yung sabihin mo magbanta ka, mahirap yan. Pagbabantayan eh. Sa ano bang sabi ng ano bang sabi ng Supreme Court, no? Pag sinabi mong non-verbal gesture ay maaaring tawaging grave threat. Non-verbal gesture. Nakita nyo yung nilabas ng UNTV yun. Post ng UNTV yun eh. Ito Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing ako ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Pag sinabi mong revolusyon, mag-aaklas, magre-rebuilde. So ano bang ibig sabihin ng revolusyon niya? Ano yun? Magsama-sama at bumuo ng karton? Magrevolusyon? Marami kasing mga kababayan, hindi mo pwedeng itanggi yan eh. So yun po yun mga kababayan. Yung ating reactionist na yun, no? So hindi ko na po masyadong habaan, no, mga kababayan. At least ako,
Nagre-react lang ako, sinasabi ko sa inyo yung kung ano man yung nasa balita at ano man yung mga pwede nating bitawang reactionist dito. At least, tayo dito mga kababayan, nagbibigay tayo ng komento, kaya nga tinatawag tayong content creator kasi nagki-create tayo ng content tapos nagre-react tayo, no? So habang nagre-react tayo mga kababayan, hindi naman tayo nagbanta. Hindi rin tayo naghahasik dito at hindi ko naman kayo kino-convince na, mga kababayan, pag nakita nyo si ganito, no, barilin ninyo yan. At least ang sinabi ko si Harry Roque, na ang sabi ko nga, si Harry Roque, pag nakita nyo dyan sa Netherlands, paluin nyo, sikmurahan nyo. Pag nanlaban, tumawag ka ng pulis, maaresto yan. Bakit? Wala ng ID yan eh. Wala ng passport yan eh. Para mabilis arestuhin. Pero pagdating dito sa Philippines, walang ganun. Bawal yun, mga kababayan. Kung lulusot ka sa cyber libel, hindi ka lulusot sa grave threat. Mas mabigat yun kaysa cyber libel. Diba? Ganun yun, mga kababayan. So yun lamang, maraming salamat po sa inyong lahat.